Hello, gusto mo bang makita yung kinita ko noong year 2024? Gusto mo bang malaman kung magkano naging cash flow ko noong year 2024? At gusto mo bang malaman kung magkano yung naging pumasok sa amin na payment ng guest noong year 2024? If you are interested, by the way, you are in Dexter Pangalaman Video Vlog, mag-subscribe ka muna, mag-like ka muna, at i-share mo na rin ang video na to. Okay? Ito na yung video natin. Makikita natin sa data na to, ito mga pala yung data na ginather ko last 2024. Just to show you kung magkano ba yung kinita ko last 2024. Dito sa calculation na to, hindi ko sinama yung bank payment loan. So yung bank payment, hindi ko sinama siya dito at ang pumasok lang dito yung mga expenses ko at saka yung mga incoming ko. So may mga expenses ako like water, tithing, Spotify, repairs and replacement, real property tax, full pass, marketing, internet, so honesty store, grease trap, extra cleaning, errands and operations, consumables, condo juice, cleaners and SPA, BIR payment, AC cleaning. So basically those are my expenses. So ito yung makikita mo dito, makikita mo naman dito ngayon, ito yung pinaka net na to. Net na cash flow na to. Ibig sabihin ito na yung pumasok but hindi ko kinonsider dito yung payment sa bangko. So January and February, negative pa to kasi hindi pa gumagana yung aming staycation in January and February. Actually, we started last March. In the mid-March actually, talagang in-start lang namin kasi kaya na meron kaming kailangang i-host. But technically, talagang nagkaroon kami ng host na April na yan. Kaya nung April, nagkaroon kami ng net positive cash flow ng 10,721. In May, 10,810. June, 13,180. July, 14,126. August, ito yung medyo maulan na nito kaya nahihirapan na ako. And by the way, from March to August, wala pa akong kalam-alam niyan sa information. Madalas, hindi ko alam yung gagawin ko kapag hindi ko pinakikilman yung calendar ko. Pag nilagyan ko lang ng isang price, yun na yun. So, hindi ko alam. At saka, bihira ako mag-marketing yan. Medyo pumalo yung sales namin nung September kasi nung September nag-start na ako mag-marketing yan. Dito na ako nag-start ng gumamit ng mga FB marketing o FB boosting. Ngayon nung October, medyo talagang bumaba yung aking cash flow kasi nga marami akong naging expenses din dyan. Siguro, tapos sa November, ito yung pinakamalaking cash flow ko noong November kasi 27,400 na yung pumasok. Akala ko yung December magiging malakas din. But sad to say, hindi siya naging ganong kalakas noong December, 19,575 lang. Pipindutin ko yung 19,575. Ito yung mga naging expenses ko lahat December. Tingnan nyo, makikita nyo, may electric, consumables, condo juice, and repairs, replacement, and so, makita nyo rin dito, noong December, ayan, no, tingnan nyo yung November, kahit na meron akong marketing na 4,200, negative 4,200, pero nag-positive pa rin ako. So, talagang yung November ko, malaki talaga yung pumasok na pera nung 27, nung November, no? Makikita nyo nung March, kung mapapansin nyo yung March, makikita nyo dito, ang pumasok dyan, yung null kasi, yan yung pumasok. So, 8,448 yung aking guest noon. Tapos, ito yung mga expenses ko, condo juice, cleaners, 1,800. Kasi I'm paying 600 per cleaning. So, ibig sabihin, nagkaroon ako ng 3 checkout yan. Nagbabayad na rin ako ng internet by that time. Nung April, ayan din yung aking mga expenses. So, normal expenses lang. Nung May, ganyan din yung aking expenses. Kung mapapansin nyo, wala pa yung marketing dyan. Tingnan natin yung July. Nung July, wala pa rin yung marketing. So, nung August, tingnan natin. Nung August, medyo nagkaroon na ako ng marketing nung August. Kaya medyo mababa yung pumasok. But kung mapapansin nyo, ang pumasok talaga na guest dyan is about 24,487. Yun yung pinaka-payment sa akin. Ano? Both direct booking na yun at saka Airbnb. But kung mapapansin nyo, may mga repairs ako nangyari dyan nung August. So, negative 1,624. Bayad ako ng internet. Tapos, yung pag sinabing errands operation, may inutos ako sa mga bata. Tapos, binigyan ko sila ng pera. Nagbayad sila ng Grab at some things. No? Kung mapapansin nyo nung September, medyo pumalo na yung cash flow ko dyan. Kasi, medyo full blast na yung marketing ko dyan. Tapos, medyo nakuha ko na yung tamang ads na gagawin ko, yung tamang targeted ad. Kasi alam nyo naman sa marketing, sa una, medyo hindi mo makukuha yan. Kaya, kung mapapansin mo, yung September, October, November, and December, medyo maganda-ganda na yung palo ng aking cash flow. Kasi nga, may mga pumasok na pera niyan. So, kung mapapansin nyo, maganda na yung mga expenses natin dito. But nung October, meron naman expenses na real property tax, no? At tapos, meron pa ako ditong mga different things. Now, kung mapapansin nyo, nung November, talaga maganda yung aking cash flow noong November. Okay, ito naman, yung cash in
ng MKDN. So, makikita nyo, nung start ng March, doon lang siya nagkaroon ng cash in. Kasi nga sabi ko sa inyo, nung March lang ako nagkaroon ng yes. So, from March, April, May, June, July, August, September. Tingnan nyo yung September, 42,000 yung nag-cash in ko. Kaya hindi naman ganun kalaki yung pumasok. Ang naging cash flow ko noon. No October, 35,000. No November, 47,000. Makikita nyo, malaki talaga ang changes no, from September. Kasi this is the time that gumamit na tayo ng FB ad. No? Tapos, nung dyan na yung time na kumbaga nag-trial and error na ako sa mga marketing ko at medyo nakuha ko na. Yun na lang, naging problema ko noong December. Hindi ko rin alam. Medyo hindi naging malakas yung December ko. Siguro may ginawa ako tama sa mga approach ko. Maybe by next year malalaman ko yan kung ano yung magandang approach na gawin ko. Kung makikita nyo ang pagkakahati-hati niyan, ito meron po tayong rental FB, rental Airbnb, yan puro pass at saka Honesty Store 1,420. But kung makikita mo, yung rental FB ko 180,000, mas malaki siya kaysa sa rental Airbnb. Pero halos 50-50. Yung rental parking, kaya meron dyan rental parking, kumita ako binili ko ng 300, pinasa ko ng 350. So, nagkaroon ako ng konting profit dun sa park. So, kung makikita nyo, pinakamalaki talaga na pumasok na guest ko is November. Ito yung cash in ko. This is purely cash in. Wala pa yung aking expenses. So, just giving you some data kasi napakahalaga ng data sa pag-Airbnb. At least by this time, maiko-compare ko na tong data na ito. Pag nag-ikot na ulit by this year, 2025, meron na akong data ng 2024, makikita ko na siya. At kapag nag-scale up ako ng business ko, at least makikita ko, ano ba yung mga bagay na pwede ko nang tanggalin sa 2025 na meron ako ng 2024, di ba? Yun yung mga bagay na pwede ko siyang i-omit. Halimbawa, napansin ko yung aking Honesty Store hindi ganong pumapalo. Yan, yan lang naging cash in ko sa Honesty Store, 1,420. Well, in fact, nung tiningnan ko yung data ko na pumasok na Honesty Store, nasa 3,000 yung aking ginastos. So, ibig sabihin, lugi pa ako. Ibig sabihin, maraming hindi honest na pumupunta sa unit namin. Di ba? So, ayan. Yan yung mga data ko na gusto ko lang i-share sa inyo. Baka maging interested kayo. By the way, I've been using this particular data in order for me to understand the business that I'm doing. Kasi mahirap yung nagbi-business tayo na hindi natin alam yung mga data na nangyayari sa ating unit. So, this is just a sample data. Kaya ako pinakita sa inyo. Just for you to see, kung ano ba yung, gusto ko lang ipakita sa inyo yung data na yan. Okay? So, again, you are in Dexter Pangaliban Video Vlog. Gusto ko dito na maipakita yung mga different information about Airbnb business. So, definitely ang aking gustong mga makapanood sa akin, yung mga nag-host din. So, if you are a host and you have some questions about Airbnb, why don't you put some comment? I-like mo na rin tong video na to at saka i-like mo na rin yung video na to. Mag-subscribe ka na rin. Malaki may tutulong sa akin yan. And I hope I can add some value to you. Ano po? God bless you.